Isang magandang araw po sa ating lahat. Muli po ay nagkaroon tayo ngayon ng pagkakataon para pagnilay-nilayan ang huling pitong wika ng ating Panginoong Jesus. And honestly po, akala ko po makakaligtas na ako dito sa pagbigay ng reflection o message dahil nag-enhance community quarantine nga po at inakala ko po na hindi na ito matutuloy dahil bawal nga po ang mga special gatherings. Pero dahil po sa pagpapala ng ating Panginoon ay matutuloy ito dahil sa mga ways niya. Everything is possible po talaga para sa ating Panginoon. At ang naata nga po sa akin na sa huling pitong wika ng Panginoon ay ang unang wika na ito po ay matatagpuan sa Lucas chapter 23 verse 34. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So bilang tao, madalas tayong nagtatanim ng galit sa ating kapwa. Lalong-lalo na kapag gumawa ng masama ang ating kapwa laban sa atin. Dahil sa bigat ng kasalanang ginawa sa atin, tayo ay nagtatanim ng galit laban sa kanila. Habang tumatagal, tinatanim ng ating galit ang alitan. Nahihirapan tayo sa pagpapatawad dahil sa alitan, hindi na natin kayang hilumin ang mga sugat na iniwan ng kasalanang ginawa laban sa atin. Madalas, kapag gumawa ng masama ang ating kapwa laban sa atin, ano ang ginagawa natin? Gumaganti. Hindi ba dahil sa kasalanang ginawa laban sa atin, gusto nating gumanti? Kung ano ang ginawa laban sa atin, yun din ang kabayaran nila. May kasabihan pa nga, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Subalit noong si Jesus ay sinasaktan at pinatay, taliwas ang ginawa niya. Sa halip na sumpain niya ang mga tao dahil sa ginagawa nila sa kanya, humingi ng kapatawaran si Jesus para sa mga kaaway niya. Hindi po ba may isip natin kakaiba? Bakit inisip ni Jesus na humingi ng kapatawaran para sa mga kaaway niya? Parang may mali. Hindi nga makatarungan ang ginagawa sa kanya, pinapatawad pa niya. Parang imposibleng gawin para po sa ating tao. Ngunit ito po ay posible sa Panginoon. Binibigyan tayo ng halimbawa ng Panginoong Jesus kung paanong magpatawad. Sa ministeryo ng Panginoon, nagturo siya tungkol sa awa at pagpapatawad. Kahit nakapako sa krus, tinuturuan tayo ng Panginoon kung paanong magpatawad. Ipinapakita sa atin ng Panginoong Hesukristo ang tunay na pagpapatawad, kahit nakapako sa krus. Para sa atin bilang tao, ang pagpapatawad ay napakahirap gawin. Ang pagpapatawad ay isa sa mga bagay na napakahirap gawin. Pero, hindi imposible ang pagpapatawad. May mga bagay na mahirap gawin, subalit hindi imposible. Kahit mahirap magpatawad, may pag-asa pang magpatawad. Itinuturo sa atin ni Jesus sa wikang ito na kung paanong pinapatawad tayo ng Diyos, dapat magpatawaran din tayo. Hindi imposible ang pagpapatawad kahit napakahirap nitong gawin. Kung kayang patawarin ng Panginoon, kahit ang pinakamabigat na kasalanan, kaya din nating magpatawad. Ang tunay na Kristiyano ay maawain at mapagpatawad. Katulad ng Panginoong Diyos na nagpapadama ng awa at habag. Ang salitang kapatawaran, ito ang susi na salita sa unang wika. Nang si Jesus ay nakabayubay sa krus, nasambit niya ang una sa 3 panalangin na narinig mula sa krus. Ipinakikita dito ang kaganapan ng kanyang turo at katuruan na pagmamahal sa kaaway. At ito ay higit pa sa kanyang pagmamahal sa sangkatauhan. Ipinakikita nito ang paraan ng pakikiisa kay Kristo
sa pamamagitan ng pagpapatawad sa mga taong hindi nakakaalam sa kanilang mga ginagawa. Ito'y isang panalangin para sa mga makasalanan, sa mga liko ang landas, sa mga hindi kumikilala sa anak ng Diyos. Siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbububo ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Sino-sino nga ba ang dapat patawarin ng Panginoon? Yung bang mga kumutya kay Jesus na nakapaligid sa Kanya? Mga naroroon na mga pangulo ng mga Hudyo na nagsasabi doon sa Lucas 23:35, iniligtas niya ang iba, iligtas niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Kristo na hinirang ng Diyos. O yung mga nagsabi kay Jesus na mga kawal na kung siya nga ang hari ng mga Hudyo, ay iligtas niya ang kanyang sarili. Sabi po sa unang Juan, verse 9, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kung ipinapahayag natin ang mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y matuwid. Bagaman nahihirapan bunga ng pagpapakasakit, ang ipinahayag niya ito ay nagbabadya ng pag-ibig. Sa magkabila ay kasama ang mga tulisan na kapwa niya nakapako din sa krus. At hanggang sa huling bahagi ng kanyang buhay ay pag-ibig ang kanyang tinuturo. Ang pagpapatawad ay simbolo ng pag-ibig. At ang sino mang handang magpatawad ay handa din namang umibig. Ang pag-ibig ang pinakadakila sa lahat ng kautusan. Ngunit sino ang tinutukoy dito ni Jesus na dapat pag-ukulan ng pagpapatawad? Ito ba ay patungkol sa mga alagad niyang iniwan siya nang siya ay dakpin? O ito ba'y patungkol sa mga sundalong Romano na lumapastangan sa kanya? Ito ba'y patungkol sa mga saserdote na nagplano ng kanyang kamatayan? O kay Judas Iscariote na nagpanulo sa kanya? Hindi kaya ito patungkol sa atin na karaniwang nakakalimot sa bawat araw ng ating buhay? Sa lahat ng sakit at hirap ng kanyang tiniis, si Jesus ay naging gaya ng tupa sa patayan. Hindi siya nagsalita ng anumang masakit na salita o gumanti laban sa mga kumutya at nanakit sa kanya. Manapa, hinangad niya ang kapatawaran ng Ama patungkol sa kanilang mga nagawang kasalanan. At patungkol nga po sa salitang pagpapatawad, sa unang Pedro po, chapter 2, verse 21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Sa kasukdulan ng kanyang hirap at sakit, na naig ang pag-ibig ni Jesus sa marami. Patungkol pa din po sa pagpapatawad, magugunita po natin sa itinurong panalangin sa ating Panginoon, bahagi sa itinurong panalangin sa atin ng ating Panginoon, Mateo chapter 6 verse 12, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At nang itanong po ni Apostol Pedro kung ilang beses ba natin dapat patawarin ang mga kapatid o kapwa natin na nagkasala sa atin. Ang sagot po ng Panginoon, 77 beses. So, na-figure out ko po ito at inisip ko pa siya mabuti. At kung
i-mathematical equation po natin yon 70 times 7. So, siguro kung i-compute natin yun, pero ang tunay na ibig sabihin po noon ay walang hanggang pagpapatawad. Sa huling hapunan, ipinaliwanag ni Jesus ang pagpako sa kanya sa krus na kailangang tumigis ang kanyang dugo sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Sabi po sa Mateo chapter 26 verses 27 to 28, at dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat dyan, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa maraming sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At maging sa kanyang pagkabuhay na maguli, ang unang itinuro niya sa mga alagad ay ang pagpapatawad. At nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya at sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Sino mang inyong patawarin ng mga makasalanan ay ipinatatawad sa kanila. Maraming nagpapatawad, subalit mayroong kondisyon. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay unconditional. At maging ang kanyang pagpapatawad ay gayon din. Ito ang ibig niyang ituro sa atin bilang mga Kristiyano, na matutunan nating magpatawad sa kanino man. Sa kahit anong kadahilanan, sa kahit alinmang panahon at pagkakataon. At dahil nga po ngayon sa nararanasan nating pandemya, madami po tayong marirealize na mga bagay-bagay. At personally po, sa sa aming naranasan na pamilya, ang ibabahagi ko po na ilan sa mga natutunan natin ngayong pandemya na ito, na life is too short to argue and fight. Napakaiksi lang po talaga ng buhay. Nakita nyo, may kakilala kayo kanina, binating nyo pa siya, pero mababalitaan nyo na lang na siya pala ay nagkasakit at binawian na ng buhay. So dahil ito pong ating kalaban ay hindi natin nakikita, talaga pong nakakabahala. Ngunit nandiyan po ang ating Panginoon na palagi tayong ginagabayan at patuloy pa din po ang blessings na ating natatamasa sa Panginoon dahil higit 1 taon na po ang nakalipas at inilalayo pa din niya tayo sa sakit na ito. And second, count your blessings. Personally, hindi ko po maisip na kung talagang blessings po yung pag-take up ko ng nursing at nurse ako ngayon. Dahil sa isang banda, opo, tuloy-tuloy po yung trabaho namin. Hindi po kami nawalan ng trabaho kahit nagka-pandemya dahil kami po ang kailangan ng mga tao ngayon na mag-alaga sa kanila at magbigay ng tender loving care. Sa kabilang banda po, kapag kami po ay nagsilbi na sa aming mga pasyente, ang uuwian naman po namin sa aming tahanan ay ang aming pamilya, na natatakot po kami na baka pag-uwi namin ng bahay mayroon na kaming tinataglay nitong COVID-19 na virus. At ngunit patuloy po tayong nananalangin sa Panginoon at every day is a blessing po. Pangatlo, value the people who love you. Bigyan po natin ng importansya yung mga taong nakapaligid sa atin na nagmamahal sa atin, sa ating pong pamilya, sa asawa, sa kapatid, ang ating pong mga magulang na patuloy na lumalaban at kasama natin.
At pati na rin po dun sa mga tao na nakaka-appreciate dun sa mga ginagawa natin na pagtulong sa kanila. Ayun, bigyan po natin ng importansya ang mga taong ito na patuloy na sumusuporta at nagmamahal sa atin. At pangatlo, make the most of each day dahil hindi natin alam kung sa pagtulog natin ngayong gabi na to ay makakagising pa tayo sa kinabukasan. So, live life to the fullest at huwag nating kalimutan na magpasalamat at humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Magpapatawad tayo dahil ito ay kautusan ng Diyos na kailangan nating sundin. Magpapatawad tayo dahil kung ito'y ating gagawin, kakampin din natin ang kapatawaran ng Diyos. Magpapatawad tayo sapagkat ito ay palatandaan ng pag-ibig. Magpapatawad tayo sapagkat ang Diyos ang unang nagpatawad at tumanggap sa atin. So ang buod po ng una sa huling wika ng ating Panginoon ay ang pagpapatawad, isang kautusan at palatandaan ng pag-ibig. At ito po ang salita ng ating Panginoon ngayong araw na ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Araw po sa ating lahat mga kapatid, at para po sa ikalawang wika na winika ni Jesus sa krus, hayaan niyo pong basahin ko po ang Lucas 23 verses 39 to 43. At ganito po ang sasabi. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili. Iligtas mo ang iyong sarili pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahan tulad niya. Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Ang magsalita po sa inyong harapan ay isang malaking hamon po para sa akin. Una, lagi po kasi akong kinakabahan kapag nagsasalita po. And isa po, wala po akong experience pa po regarding sa pagpipreach, and wala rin po akong inattend na seminar or training sa pagsasalita po. Kaya patnubayan nawa ako ng Diyos sa pagbibigay ng mensahe po niya sa araw na ito. Actually, second chance ko na po ito na magsalita po sa Holy Week. Kaya lang po hindi po siya natuloy last year dahil nga po sa virus, and until now po, problema pa rin po siya ng ating bansa. Noong nagmi-meeting po kami sa council at napag-usapan na nga po kung sino yung mga magsasalita sa bawat winika ni Jesus sa krus, pinili ko po talaga ang ikalawang winika ni Jesus. Una, dahil gustong-gusto ko po talagang makarating sa paraiso kasama si Jesus. Una po, ano po bang lugar ang paraiso? Sa Genesis 1 po, nailarawan po sa Biblia kung gaano kaganda ang paraiso o halamanan ng Eden. Nang likhain ng Diyos ang paraiso, nasiyahan po siya sa kanyang ginawa. Ibig sabihin po, perfect yung place na ginawa po niya. Kumpleto po lahat, magmula po sa liwanag at dilim, bituin at araw, iba't ibang uri ng hayop, iba't ibang uri ng halaman, mga karagatan, at mga kabundukan. So, perfect place na nga po, kumbaga. Wala pong kulang, wala ka nang hahanapin pang iba. Ayon naman po sa Google, ang paraiso daw po ay isang puok na napakaganda. Kasiyasiya, kaaya-aya. So sa panahon po ngayon, parang ito po yung lugar na gusto nating puntahan na ayaw na po nating alisan. Dahil wala pong hirap, wala pong gulo, wala pong problema.
So, sino po ang hindi gugustuhin makarating ng paraiso? At kasama pa si Jesus. Napako po ang Panginoong Jesus sa pagitan ng dalawang magnanakaw. Sa kasaysayang tradisyon, sinasabing ang pangalan ng magnanakaw sa kaliwa ay si Estas, samantalang ang nasa kanan naman ay si Dimas. Ang nasa kaliwa ay nagsimulang tudyuin ng Panginoong Jesus. Sumigaw siya ng paulit-ulit, "Kung ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili at kami." Ngunit ang kriminal na nasa kanan ay sinansala siya at sinabi, "Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa." Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. Mababasa niyo po yan sa Lucas 22:40-41. Nakita po ng kriminal na si Dimas ang sukdulang paghihirap ng nagkatawang taong Diyos sa kamay ng mga tao. Nakita niya ang sugatan at durug-durug na likod ni Jesus, bunga ng mababangis na palo ng mga berdugo. Nandyan din na ilang beses siyang duraan, sampalin, at kutyain. Sa lahat ng hirap na ito, hindi po siya nanlaban. Sa halip, inihingi pa niya ng tawad ang mga gumagawang katampalasan sa kanya. Kaya po unti-unting nabuo sa kanyang isipan na itong kasama nilang napako sa krus ay mananakop, ang Diyos na nagkatawang tao. Kinilala niya na siya ay makasalanan. Nagsisi siya at tinanggap niya na ang Panginoong Jesus na ito ay ang siyang tagapagligtas. At buong pananampalataya niyang sinabi sa kanyang isipan, "Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian." At sumagot si Jesus at sinabi niya, "Ngayon din kakasamahin kita sa paraiso." Sino po ang makakaibig sa isang kriminal na makasalanan? Sino po ang makakaligtas sa kriminal na ito? Wala pong makakagawa nito liban lamang sa Panginoong Diyos. Sapagkat ayon nga po sa John 3:16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Pag sinabi pong gayon na lamang, hindi po kayang sukatin, hindi po kayang isipin ng tao, hindi kayang ilarawan. Kahit po ang mga anghel sa langit ay nagtataka at nagtatanong, bakit gano'n na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sangkatauhan? Madali para sa tao ang umibig sa kaibig-ibig at humanga sa mga kahanga-hanga. Ngunit tanging Diyos lamang ang makakaibig sa hindi kaibig-ibig. Sa pagkakataong ito, ipinakita ng Diyos ang tunay na pag-ibig. Ang paraiso ay hindi lamang po para sa mabait at mabuti. Ang paraiso ay para sa lahat ng handang magpakumbaba, aminin na siya ay nagkasala, at tagapin si Jesus ng buong puso bilang tagapagligtas. Pangalawa, ito po ay pagpapakita kung gaano kabilis magpatawad ang Diyos sa mga makasalanan. Kahit po ang isang pusakal o pinakamasamang tao man sa mundo ay kayang patawarin ng Diyos. Kahit na po sukdulan, mortal na pagkakasala, mapapatawad po tayo ng Diyos. Kung buong puso po tayong magpapakumbaba at lalapit, hihingi po ng tawad sa ating pagkakasala, paniguradong mapapatawad po tayo ng Diyos. Sapagkat katulad po ng sinabi ko kanina, oo, bituin at araw, iba't ibang uri ng hayop, iba't ibang uri ng halaman, mga karagatan, at mga kabundukan. So, perfect place na nga po, kumbaga. Wala pong kulang, wala ka nang hahanapin pang iba. Ayon naman po sa Google, ang paraiso daw po ay isang puok na napakaganda. Kasiyasiya, kaaya-aya. So, sa panahon po ngayon, parang ito po yung
ito po yung lugar na gusto nating puntahan na ayaw na po nating alisan. Dahil wala pong hirap, wala pong gulo, wala pong problema. So, sino po ang hindi gugustuhin makarating ng paraiso? At kasama pa si Jesus. Napako po ang Panginoong Jesus sa pagitan ng dalawang magnanakaw. Sa kasaysayang tradisyon, sinasabing ang pangalan ng magnanakaw sa kaliwa ay si Estas, samantalang ang nasa kanan naman ay si Dimas. Ang nasa kaliwa ay nagsimulang tudyuin ng Panginoong Jesus. Sumigaw siya ng paulit-ulit, "Kung ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili at kami." Ngunit ang kriminal na nasa kanan ay sinansala siya at sinabi, "Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa." Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. Mababasa niyo po yan sa Lucas 22:40-41. Nakita po ng kriminal na si Dimas ang sukdulang paghihirap ng nagkatawang taong Diyos sa kamay ng mga tao. Nakita niya ang sugatan at durug-durug na likod ni Jesus, bunga ng mababangis na palo ng mga berdugo. Nandyan din na ilang beses siyang duraan, sampalin, at kutyain. Sa lahat ng hirap na ito, hindi po siya nanlaban. Sa halip, inihingi pa niya ng tawad ang mga gumagawang katampalasan sa kanya. Kaya po unti-unting nabuo sa kanyang isipan na itong kasama nilang napako sa krus ay mananakop, ang Diyos na nagkatawang tao. Kinilala niya na siya ay makasalanan. Nagsisi siya at tinanggap niya na ang Panginoong Jesus na ito ay ang siyang tagapagligtas. At buong pananampalataya niyang sinabi sa kanyang isipan, "Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian." At sumagot si Jesus at sinabi niya, "Ngayon din kakasamahin kita sa paraiso." Sino po ang makakaibig sa isang kriminal na makasalanan? Sino po ang makakaligtas sa kriminal na ito? Wala pong makakagawa nito liban lamang sa Panginoong Diyos. Sapagkat ayon nga po sa John 3:16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Pag sinabi pong gayon na lamang, hindi po kayang sukatin, hindi po kayang isipin ng tao, hindi kayang ilarawan. Kahit po ang mga anghel sa langit ay nagtataka at nagtatanong, bakit gano'n na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sangkatauhan? Madali para sa tao ang umibig sa kaibig-ibig at humanga sa mga kahanga-hanga. Ngunit tanging Diyos lamang ang makakaibig sa hindi kaibig-ibig. Sa pagkakataong ito, ipinakita ng Diyos ang tunay na pag-ibig. Ang paraiso ay hindi lamang po para sa mabait at mabuti. Ang paraiso ay para sa lahat ng handang magpakumbaba, aminin na siya ay nagkasala, at tagapin si Jesus ng buong puso bilang tagapagligtas. Pangalawa, ito po ay pagpapakita kung gaano kabilis magpatawad ang Diyos sa mga makasalanan. Kahit po ang isang pusakal o pinakamasamang tao man sa mundo ay kayang patawarin ng Diyos. Kahit na po sukdulan, mortal na pagkakasala, mapapatawad po tayo ng Diyos. Kung buong puso po tayong magpapakumbaba at lalapit, hihingi po ng tawad sa ating pagkakasala, paniguradong mapapatawad po tayo ng Diyos. Sapagkat katulad po ng sinabi ko kanina, oo, iniibig ng Diyos ang tao ng gano'n na lamang. Ang ikalawang winika ni Jesus sa krus ay pangungusap ng pagtutuwid, na wala po sa haba o iksi ng paglilingkod mo nakasalalay ang kaligtasan, kundi sa iyong pananampalataya. Hindi po
ang relihiyon ang makakaligtas sa tao, kundi ang kanyang pananampalataya. Maraming relihiyon ang nagtuturo na ang tao daw ay maliligtas sa pamamagitan ng pagsapi niya sa iglesia. Ang magnanakaw po ay napako at namatay na hindi miyembro ng alinmang iglesia. Namatay siya nang hindi nakakagawa ng mabuti. Namatay siya na ang tanging bitbit ay ang kanyang pananampalataya sa Panginoong Hesus na siya ay tagapagligtas at siya ay niligtas ng Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ng pagliligtas ng Panginoong Hesus sa taong ito, itinutuwid ng Diyos ang maraming maling katuwiran patungkol sa paraan ng kaligtasan. Ang kaligtasan po ay hindi isang pagbabakasakali. Ito po ay laging tiyakan. Pansinin po natin ang pangungusap ni Jesus. Ngayon din, merong panahon ng kaligtasan. Pag sinabi po ngayon din, itong oras na ito. Hindi po mamaya, hindi saglit, kundi ngayon. Kakasamahin kita. Tiyak kung sino ang ililigtas. Kita, ikaw. Sa paraiso, tiyak kung saan ka dadalahin. Sa pamamagitan ng pangungusap na ito, nakita po natin na ang kaluluwa ng mga nananampalataya ay dinadala ng Diyos sa paraiso, sa oras na siya ay malugutan ng hininga. Gusto ko po sanang tanungin kung kamusta po yung mga faith po natin, yung mga pananampalataya po natin. Strong pa po ba? Lalo na po ngayon sa panahon ngayon na kumakaharap po tayo sa isang pandemya. Siguro po panahon na para mas pagtibayin pa po natin ang ating pananampalataya. Dahil ang pananampalataya po natin ang magiging daan para makasama natin si Jesus sa paraiso. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon din kakasamahin kita sa paraiso. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Bilang pagdiriwang po ng mahal na araw at ng huling 7 wika ng ating Panginoon sa krus, ang na-assign po sa aking wika ay ang 3 wika na nagsasabing, babae, narito ang iyong anak, narito ang iyong ina, na may batayan teksto na Juan Kapitulo 19, talatang 26 hanggang 27. Saan po kaya natin maihahalin tulad ang pagmamahal ng isang ina? At paano kaya natin masusukat ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak? Marahil walang batayan. Ang pagmamahal ng anak sa kanyang ina, paano natin masusukat at saan kaya natin pwedeng ihalin tulad? Ano kaya ang mga katangian ng isang ina? Ito po ang mga tanong na gagabay sa atin sa aking mensahe ngayong araw. So, itanong na po natin sa ating mga sarili, ating i-assess ang ating mga sarili kung ano ang sagot sa mga tanong na ito. So, tayo po ay magpatuloy. Nang si Jesus ay isinilang, binigyan siya ng Diyos ng isang ina. So, hindi lang po si Jesus ang binigyan ng isang ina, kundi maging tayo. Bawat tao po ay may ina. At siya po ang nagbigay ng buhay sa atin dito sa lupa. Hanggang sa paglaki ni Jesus, nariyan ang kanyang ina para gabayan siya. Hanggang sa magdusa siya at ipako sa krus, nariyan ang kanyang ina. Hindi siya iniwan nito at ganun din si Jesus sa kanyang ina. Mababasa po natin sa Bible kung gaano kamahal din ni Jesus ang kanyang ina at ang mga ginawa nito para sa kanyang ina. Maaalala natin na hindi iniwan ni Maria si Jesus nang dumating ang araw na siya ay ipako na sa krus at pinunasan pa nito ang kanyang anak. Masakit sa kanya na makitang sinasaktan ang kanyang anak, ngunit wala siyang magawa dahil alam ni Maria na iyon ang nakatakda na kapalaran ni Jesus na dadating ang araw na yon na mangyayari yun kay Jesus at kailangan niya yun masaksihan at kailangan pagdaanan yun ni Jesus. Ang pagmamahal ng isang ina ay walang sukatan. Ito ay pinakadakila. Ito ay walang hinihinging kapalit at sinasabing ito ay pumapangalawa sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi sila napapagod
at pinapalakas nila ang isang tahanan. Sila, ang mga ina po, ang unang nagmahal sa atin kasama ng ating mga ama, ng ating tatay. Sabi nga, ang ina ay ang ilaw ng tahanan. Kapag wala ang ina, kapag wala ang ilaw, anong mangyayari? Hindi ba't madilim? Madilim ang paligid. Wala tayong makita. Hindi natin alam kung nasan ang daan. Hindi natin alam kung meron bang nakaharang. Hindi natin alam kung ano yung mga matatamaan natin kapag walang ilaw. Ganun po kahalaga ang isang ina. At marahil alam natin yun. So, ang paghahabilin na sinabi ni Jesus sa kanyang huling mga salita ay nangangahulugan na itinatagubilin ni Jesus si Maria, ang kanyang ina, sa kanyang alagad na iniibig na si Apostol Juan. Ngunit ito ay hindi karaniwang paghahabilin. Mayroong mas malalim na kahulugan ang ginawa ni Jesus, higit na malalim sa relasyon sa pagitan ng isang ina at kanyang anak. Ang tunay na kahulugan nito ay ang ugnayan na dapat masumpungan sa lahat ng kaanib ng iglesia na kanyang itinayo. Itinuturing natin na ang anak at ang ina ang bawat isa nang sa gayon ay maalagaan at mapalago natin ang bahay-sambahan. Bakit ang ugnayan ng ina sa anak ay kasing kahalaga ng ugnayan ng mga kaanib ng iglesia? Ang kakayahan ng mga ina na palakihin at turuan ang kanilang mga anak ng tungkol sa pananampalataya ay isang kaloob mula sa Diyos, bagay na nararapat taglayin ng lahat ng mga ina. Ang pagtatagubilin na ito ay para din sa hinaharap na dapat tungkulin ng mga ina na turuan ang kanilang anak tungkol sa pananampalataya. Hindi nga po ba sabi sa kasabihan na ang ina ang ating unang guro. Sila ang unang nagtuturo sa atin ng mga tama, hindi dapat, mga tama, mali, mga dapat at hindi dapat gawin natin bilang mga bata. So dapat kasama dun sa pagtuturo na yon ay yung pagtuturo nila na tayo ay lumapit sa Diyos. Dapat sila rin ang unang magturo sa atin ng tungkol sa pananampalataya. Dapat po ang mga salita at ang mga itinuturo sa atin ng ating ina ay dapat isinasa puso natin at hindi natin kinakalimutan. Ang mga katangian ng isang ina ay marapat lamang na ipamuhay natin para sa ikalalago ng ating iglesia at lalo na ng ating mga sarili. Sabi nga din po, 'di ba, mothers knows best. Alam nila kung ano yung mga bagay na mabuti sa atin at ang mga hindi. Kaya dapat lagi nating sinasapuso ang mga turo nila. Kung paano mahalin ng isang ina ang kanyang anak, ganun din dapat natin mahalin ang ating kapatid at ang ating iglesia. Kung paano natin mahalin at alagaan ang ating ina, dapat ganun din natin itrato ang iglesia at ating mga kapatid. Kung paano tayo pahalagahan ng isang ina, kung paano tayo alagaan, kung paano tayo itrato ng ating ina, dapat ganun din natin ipamuhay lalo na sa iglesia natin. Ganun po natin mapapalago ang ating iglesia. Sa paningin ni Jesus, ang mga ina at ang mga anak ay mahalaga. Kasing halaga ng kanyang iglesia na tinuturing niyang asawa. Kaya naman, bawat sangkap ng iglesia ay may tungkulin na ipahayag ang mga banal na salita, palaganapin ito at iaral sa kanyang mga naliligaw na landas. Bawat sangkap ay may tungkulin ding ibigin ang isa't isa. Tayo po ay may tungkulin na ibigin ang isa't isa bilang magkakapatid sa iglesia. Itinagubili ni Jesus ang kanyang ina sa kanyang alagad na siyang tanda ng pag-ibig niya na masumpungan sa ating lahat. Lalo na pong sa panahon na may kinakaharap tayong pandemya, patuloy na naghihigpit ang gobyerno, ang mga otoridad
at patuloy ang pagtaas ng COVID cases, mas kailangan po tayo ng ating iglesia at ng ating mga kapatid. Mas may tungkulin po tayo na dapat gampanan sa bawat isa. Kahit sa pamamagitan lang po ng pagdarasal para sa bawat isa, sa kaligtasan ng bawat isa. Manalangin po tayo, ipanalangin natin ang iglesia, ang bawat isa, ang ating mga kapatid at ang mga tao na kulang sa pera at sa mga bagay na wala tayo. Panalangin po natin sila gaya ng isang ina para sa kanyang mga anak at pamilya. Maging matatag po tayo, maging ilaw tayo ng ating bahay, lalo na ng bahay-sambahan. Dahil ito po ang gusto ng Panginoong Jesus kasama sa kanyang pagkakapako sa krus. Gampanan po natin ang inaasahan sa atin ng ating Panginoon na ating gagawin bilang kanyang mga anak, bilang kanyang pinagkatiwalaan. Ang lahat ng ito ay utang natin sa kanya kung bakit tayo narito, kung bakit natin pinagdiriwang ang mahal na araw dahil sa kanyang sakripisyo. At sana wag nating itapon ang kanyang sakripisyo na ito. Atin pong mahalin ang bawat isa, ibigin ang bawat isa, gaya ng pag-ibig ng isang ina sa kanyang anak at gaya ng pag-ibig ng isang anak sa kanyang ina na hindi masusukat ng kahit anong panukat at hindi maihahalin tulad sa kahit anong salita, sa kahit anong bagay. Gawin po natin ito para sa ating sarili, para sa ating Panginoon, para sa ating pamilya at sa bawat isa. Ito lang po, maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello po, magandang araw po, magandang mahal na araw po. Ayan. Bali, ang napunta po sa akin yung pang-apat sa huling wika. Kung saan ang sinasabi doon ay ang Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Itong pang-apat sa huling wika ay nagiging palaisipan sa iba. Dahil nga po doon sa katanungan ng Panginoong Hesus na bakit mo ako pinabayaan? Pinabayaan nga ba ng Ama? O niloob nga ba ng Ama na ang Panginoong Hesus ay maghirap, dumanas ng paghihirap, at dumanas ng kamatayan? Kung ating titignan sa aklat ng Isayas, doon sa kabanatang doon sa 53 verse 10, ang sinasabi doon, sinabi ni Yahweh, kalooban ko ang kanyang paghihirap, ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. So, yan po. Sabi ng Diyos, kalooban ko. Dahil nga, yung kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Ngayon, puntahan natin yung handog para sa kapatawaran ng kasalanan ang kanyang kamatayan. Alam natin na ang Panginoong Hesus, sangayon sa sinasabi ng kasulatan, hindi siya gumawa ng anumang kasalanan, ni nagsinungaling ay hindi rin niya ginawa. Yan po ay nakasulat sa unang aklat ng Pedro, kabanatang 2, talatang 22. Sinasabi doon, hindi siya gumawa ng kasalanan o nagsinungaling man. Ibig sabihin, walang kasalanan ng Panginoong Hesus. Kaninong kasalanan ang ipatatawad doon sa kanyang pagbubuwis ng buhay?
So, yan po ang ating titingnan pa sa bahagi ng kasulatan. Kung ating titingnan sa bahagi pa ng kasulatan, akin pong babasahin sa inyo ang sinasabi sa aklat ng Korinto, ay ganito po ang sinasabi. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya'y itinuring na makasalanan, upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Sa kanyang pagkamatay, doon sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. So, yan po. Ang kanyang pagkamatay, ang kanyang pagbubuhis ng buhay, kapalit ng ating kasalanan, sang-ayon po sa ating binasa. Itinuring siya o ibinilang siyang makasalanan dahil sa atin. So tayo po yung dahilan. Kaya siya ay nagbuhis ng buhay. Bakit po ginawa ng Panginoong Hesus yun? Upang mailapit niya tayo sa Diyos Ama. Nang sa ganon, maging karapat-dapat tayo. Pero po, bago po mangyari yun, may gagawin po tayo. Sinasabi pa rin po doon sa binasa natin, iwan na natin ang paggawa ng kasalanan. Yun po ang magiging tulay para maging dapat tayo sa Panginoong Diyos. So, ayan po mga kapatid, ang masasabi ko tungkol doon sa sinasabi ng ika-4 na wika. Kung saan ang sinasabi doon ay, Ama ko, patawarin mo ako, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? So, ang masasabi ko rin po, sa panahon natin ngayon, Diyos ko, huwag mo kaming pababayaan. Sana po naunawaan natin kung bakit nagbuhis ng buhay ang Panginoong Hesus. Yun po ay kapalit ng ating mga kasalanan. Tayo po ang pangunahin doon dahil po sa pagmamahal niya sa atin. So yan po muna mga kapatid. Salamat po at muli magandang araw po. Sa ating pagsasimula ng ikalimang wika, ang sabi ng Panginoon, pagkatapos ay alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng mga bagay, bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. Kung papansin natin sa buhay ng tao, katulad ng ating Panginoong Jesucristo nang siya'y hinuli ng mga alagad at pinasan ang napakabigat na krus. Sa oras ng katanghalian at kainitan ay nadama nito ang pagkauhaw sa material na bagay. Ang pagkauhaw na ito ang siyang nagbibigay sa kanya ng kahinaan ng kanyang lupang katawan. Kaya't ito ang isang bagay na sabi niyang nauuhaw ako. Ang isang pagkauhaw ay napakaraming dahilan ng pagkauhaw. Ito'y pagkauhaw sa mga bagay na nais niyang maganap sa buhay niya. At matapos maganap ang lahat ay ito ay makikita natin sa simula pa sa kasulatan na simula pa sa pagkabata ng ating Panginoong Jesucristo ay ito'y nakatalaga na sa kanya ng say basbasan
ni Simeon. Ang sabi rito sa Kapitulo 2 at 14 ng Juan, binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito ay nakatalaga sa ikapapahamak at ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan ang puso mo'y para ng tinatarakan ng isang balaraw." Ito ang kaganapan. Sa simula pa ang mangyayari at nahinula ito ni Simeon na magkakaroon ito ng pagsasakripisyo sa kanyang buhay. Siya ay hindi iginagalang, hindi siya kinikilalang siyang tagapagligtas. Subalit kung titingnan natin, ang pagkauhaw na ito na sinasabi rito sa banal na kasulatan ay hindi pagkauhaw sa tubig. Kung hindi ito'y pagkauhaw sa taong napapalayo sa kanya. At ang nais niya ay makasunod at tanggapin siya bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas. Kung papansinin natin ang isang pagkauhaw, napakaraming bagay. Isang halimbawa ng siya ay nasa katawan lupa at siya nagmimisyon, ay nakita niya na maraming mga sa panahon ng pagpasok sa Jerusalem, maraming nagbubunyi sa kanya at tinataas ang kanyang pagkahari. Subalit, nang malaunan, ay hindi siya man lamang pinagsanggalang ng seirakapin ng mga Hudyo. Kaya't ito ang isang bagay na napansin na maraming kanyang kinauuhawan. Unang-una, kung papansin natin, kahit sa kanyang mga kapatid, ng pista ng Pasko ay ang sabi ng kanyang kapatid, "Hindi ka ba dadalo sa pista ng Pasko upang ipahayag ang iyong karunungan at karangalan?" Sinagot siya ng Panginoon, "Hindi ako dadalo. Alam kong kaya mo ito sinabi upang ako ay patayin." Yun ang sinabi niya sa kanyang kapatid. Kaya ito ang isang bagay na napakasakit sa kanyang buhay na kapatid niya ay siya'y hindi pa may pagsanggalang at hindi siya makuhang mabigyan ng pagkatighaw ng kanyang pagkauhaw. Napakaraming bagay na dapat niyang kauhawan. Kaya mga kapatid, sa kasalukuyan sa ngayon, ito ang nais ng Panginoon. Ang kanyang pagkauhaw ay magkaroon ng katighawan sa pamagitan ng ating pagkakilala sa Kanya at pagsunod sa mga hangarin niya, na tayo ay magkaroon rin ng pagnanais, pagnanasa na siya ay ating mapaglingkuran at tayo ay makapagbigay rin ng mabuting balita sa ating kapwa upang sa ganoon ang mga bagay na ating ninanais sa ating Panginoon ay maganap at mangyari. Kaya ito ang mensahe na dapat natin gampanan, ang kanyang hangad sa kanyang pagkauhaw. Nakita natin sa Panginoon ang kanyang pagsasakripisyo sa kanyang buhay, na ito ay dapat nating isapamuhay sapagkat siya ay nakipagbaka sa mga kahirapan at lalo tigit sa mga taong
siya ay itinatakwil. Subalit ang Panginoon ay hindi naggapi ng kasamaan, but Jesus fight the battle of victory. At sa kasalukuyan ngayon, ang kaniyang hinahangad sa kaniyang Ama ay ibigay ang karangalan na dapat niyan tanggapin, sapagkat ito ang pangako ng Ama sa kanya na karangalan ay pagkakaloob sa kanya. At sinabi ng Panginoon, ngayon ay natanggap mo na ang karangalan. Ito ang isang bagay na nakita natin ang katagumpayan at pagsunod na minsan man ay hindi siya nagkaroon ng pagtakwil sa kaniyang mga tungkulin. Kaya ito sa buhay natin, magkaroon rin tayo ng masinop at matiyagang pagpapahayag ng kaniyang salita. Sa buhay natin sa kasalukuyan, lalo tigit sa panahong ito, gabat hindi tayo muling nagkakasama-sama, subalit ang ating hangarin ay matapos na itong lockdown 19 at tayo ay muling sama-sama na nag-aaral at naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya't sa iyo po, sa bawat isa sa atin, ito ang ating mga nasain sa ating buhay. Ang tayo'y makapag-ugnayan sa isa't isa at magkaroon tayo ng pagtutulungan, lalo higit sa pagpapahayag ng mabuting balita. Kaya't sa oras na ito, ako'y nagpapasalamat dahil sa mga hangarin na pinaglaban ng ating Panginoon. Ito po ang andalangin sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay nasa ika-6 na wika na at ang word na ito po ay naganap na. Ang ating pumatayang teksto ay mula sa Juan 19:30. Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Purihin po ang Panginoon sa pagkakataong ito na magamit ang inyong lingkod sa pag-alala at pagbubulay ng kanyang ika-6 na salita na nasambit ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Naganap na. Naganap na ang pagliligtas na ipinangako ng Panginoon sa bayang Israel, sapagkat binigay niya ang kanyang bugtong na anak, pinanganak sa sanlibutan, namuhay bilang tao, nagpakababa at naging masunurin hanggang sapitin niya ang kamatayan sa krus, upang maipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Sa Pilipos 2:8, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan. Ang ika-6 na salita po ay nagpapahayag ng kaganapan ng misyon ng ating Panginoong Hesus dito sa lupa. Nabinata niya ang lahat, mailigtas lamang ang kanyang mga anak, na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Sa atin po pagbubulay ng huling pintong wika ng ating Panginoon, sa panahong ito ng pandemic, nawa po ay maalala natin kung gaano kadakila ang pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Na everyday sa hamon ng buhay na ating mga kinakaharap, nananatili ang ating Panginoon sa ating tabi, kailanman ay hindi siya nagbabago. Madami mang pagsubok ang ating mga nararanasan sa panahong ito, maaaring pagsubok sa kalusugan,
or nawala ng trabaho, nawala ng mahal sa buhay, na sa panahong ito ay madami na po ang nawala ng mahal sa buhay. Sa panahong ito na napaka-uncertain ng buhay, na minsan hindi natin alam kung saan tayo kakapit. Mga kapatid, alalahanin natin ang kaganapan ng pagliligtas ng ating Panginoon. Every day is a battle, pero piliin natin na magtiwala at hanapin ang Panginoon. At hanapin sa Panginoon ang ating kapahingahan. Sa Mateo 11:28-30, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Pasinin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Napakagandang pangako po ito sa atin ng ating Panginoon, na kailanman ay hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. Sa Hebreo 13:5, hindi siya nagkukulang sa atin. Hanapin natin ang kanyang kalooban. Sa Mateo 6:33, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng naaayon sa kanyang kalooban, at ibibigay sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga buhay. Siya na ating Diyos at tagapagligtas. At sa huli, mga kapatid, ang paalala sa bawat isa sa atin sa Hebreo 9:28, gayon din naman, si Kristo ay minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya ay muling darating hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Let's keep the faith and hold on to God's promises until the end. Have a meaningful and blessed Holy Week. God bless us all, mga kapatid. Hapon po sa inyo mga kapatid dito sa UCCP Morong, at gayon din naman sa aking mga kaibigan na posibleng nakasubaybay sa ating pagdiriwang ng ating Semana Santa. Sa akin pong binasang talata mula sa Lucas 23:46 na inyong narinig, at muli ko pong babasahin o sasabihin ito sa inyo. Sumigaw si Jesus ng malakas, Ama, sa inyong mga kamay, ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Sa hapon pong ito ay merong 3 puntos na gusto kong bigyan ng diin bilang mensahe sa atin ng ating Diyos na dakila sa araw na ito ng Biyernes Santo. Sa pagdi-deliver ko po ng ika-7 huling wika ni Jesus doon sa bundok ng Kalbaryo. Ang 3 puntos po na ito ay ang mga sumusunod. Una ay ang pagpapakumbaba o humility. Pangalawa ay ang pagsunod o obedience to God. At ang pangatlo ay full surrender ng ating mga buhay sa ating Diyos na manlilikha. Sa una pong punto ay masasabi nating ipinakita ni Jesus kung gaano siya mapagkumbaba, dahil alam natin na siya ay equally powerful like the God the Father who sent him to earth to redeem the sinful world. Pero hindi po niya yung ginawa, kasi bilang begotten son na isinugo sa lupa, dito po ay kanyang ipakikita na ang Diyos na makapangyarihan
na nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesus ay tunay nga na nagpapakita ng kanyang pagpapakumbaba. Paano po natin maihahambing ito sa ating mga mananampalataya kung paano tayo magiging mapagkumbaba? Alam po natin na sa panahon ngayon na tayo ay dumaranas ng malaking problema, dagok sanhi ng COVID-19. Kung tayo po ay walang pagpapakumbaba, maaaring sisihin natin ang ating Diyos sa mga pagsubok na mabibigat na dinaranas ng mga tao. At sa ating kalagayan, ako, kayo, at sila ay iba-iba ang maaring maging pagtanggap sa nangyayaring pamiminsala ng COVID sa daigdig sa buong mundo. Pwede pong kung hindi tayo mapagkumbaba, sisisihin natin ang ating Diyos bakit kailangang ipadanas ang ganitong pangyayari na libu-libong tao ang namamatay at umabot na sa milyong tao sa buong mundo ang binawian ng buhay sanhi ng COVID. Ngunit sa ipinakita ni Jesus na humility, siya'y sumunod sa atas ng Diyos Ama na wala po siyang reklamo. Na bagamat siya'y Diyos, hindi niya hinangad na siya'y makitantay sa Diyos. Yan po ang isinaad sa Filipos na ating panghahawakan ng pagka-Diyos ni Jesus at pagiging kapantay niya ng Diyos Ama. Siya'y nasa katawang tao, samantalang ang Diyos na manlilikha o Diyos Ama ay nasa Espiritu, hindi natin nakikita. Pero dahil kay Jesus, ipinakilala niya ang gawa ng Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang pangangaral sa loob ng 3 taon kung paanong nakita niya yung nagsugo sa kanya, ay dapat lamang na ariin nating higit na mataas kaysa sa atin. Kaya naman, kung tayo may pagpapakumbaba, tayo po ay mananatiling kalmante sa mga hirap na dinaranas natin sa panahon ng COVID time. In these pressing times, Tayo po ay dumako na sa ating closing prayer. Bago po yan ay nais muna nating pasalamatan ang mga kapatid na naging tagapagsalita ng 7 huling wika. Ganon din sa ating mga kapatid na nakiisa, nakibahagi sa kanilang mga tahanan, saan man sila naroon ngayon, nasa malayo man sila, ay salamat po sa inyo. Tayo po ay dumako na sa panalangin. Salamat mo aming dakilang Diyos. Muli ay binigyan mo kami ng kaunawaan upang aming maipagdiwang, mabigyan ng kahalagaan ang iyong 7 huling wika. Salamat sa bawat isa na nagbahagi. Muli ay aming ginugunita ang mahal na araw na kung saan ito yung panahon na dumanas ang iyong anak ng pagpapahirap gawa ng hindi siya matanggap ng sangkatauhan. Ngunit dahil sa pagpapahirap ng Panginoon, naging dahilan upang siya ay magbuhos ng buhay, at doon sa kanyang pagbubuhos ng buhay sa krus ay nabuksan at namulat ang puso't isipan ng marami
dahil ipinagpatuloy ng kanyang mga alagad, kanyang mga salita. Magpahanggang ngayon ay pinagpapatuloy ng mga taong sa inyo ay naniniwala, ganon din sa iyong anak na si Jesus, na siyang ang tumubos sa aming mga kasalanan. Muli kami nagpapasalamat at nilalapit po namin sa inyo ang aming mga kapatiran na sa ngayon ay may mga karamdaman gawa po ng panahon. May sipon, may ubo. Minsan ay may mga kahinaan sa katawan dahil sa sobrang init na panahon. Ganon din po, Panginoon, ay nilalapit namin sa inyo ang kalusugan ng aming mahal na pastor. Nawa, Panginoon, kung ano man pong mayroon siyang karamdaman sa ngayon, sa mga oras na ito, ay inyo po siyang hipuin ng inyong mapagpalang kamay upang siya ay maging manumbalik ang kanyang kasiglahan, kalusugan, at muli ay makapiling namin sa muli naming pagsasama-sama. Ganon din ang kanyang buong sambayan, higit lalo na ang kanyang may bahay. Muli, kami po ay nagpapasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.